Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, National Task Force for the West Philippine Sea muling magpupulong ngayong araw kaugnay sa pinakabagong harassment ng China sa resupply mission ng Pilipinas. 3 personnel ng Philippine Navy nagtamo ng injury sa insidente. Higit 200,000 mga pasahero inaasahang dadagsa sa PITX ngayong long holiday. Kahandaan ng NAIA ininspeksyon ng transportation officials. Mga motorista pinaghahandaan na sa inaasahang mabigat na trapiko sa mga expressway sa darating na long holiday. Department of Tourism nagbigay paalala sa mga turista upang makaiwas sa travel scam. Deployment ng mga pulis na magbabantay para sa seguridad sa long holiday dinagdagan pa. At big-time oil price hike ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 25, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Panibagong insidente na naman ng pambubomba ng tubig ng mga Chinese vessel sa Rory vessel ng Pilipinas ang naganap nitong Sabado sa Ayungin Shoal. Ilang tauhan naman ang PCG na lula ng Unaiza May 4 ang sugatan matapos ang water cannon incident. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Muling nakaranas ng dangerous maneuver ang mga barko ng Philippine Coast Guard mula sa Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel nitong Sabado ng umaga sa Ayungin Shoal. Binomba ng tubig ang Unay sa May 4 at dahil dito, nasugatan ang ilang sundalo na sakay nito na magsasagawa sana ng Rotational and Resupply o RORE mission. Muli namang nagtamo ng damage ang RORE vessel dahil sa pangyayari. Isinakay naman sa rigid-hulled inflatable boat ang mga tauhang papalitan. Ngunit sinubukan pa rin itong harangin ng Chinese Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay ng floating barrier sa hilagang kanluran ng lagoon. Gayunpaman bago mag-alas 12 ng tanghali ng Sabado ay natapos ang RORE mission. Hinila naman ang Unay sa May 4 pabalik ng Palawan. Sa opisyal na pahayag ng National Task Force West Philippine Sea, kinondina nito ang agresibo at iligal na maneuver ng China laban sa lehitimo at regular na RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon sa National Task Force West Philippine Sea, ang ganitong patuloy na irresponsabling aksyon ng China ay salungat sa kanilang pahayag na resolbahin ang issue sa pamamagitan ng pagdialogo, mapayapa at naaayon sa international law. Samantala, nakatakda namang magpulong ngayong araw ang National Task Force West Philippine Sea Executive Secretary at National Security Cluster para sa bubuuin nilang rekomendasyon sa Pangulo sa nasabing issue. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 personnel ng Philippine Navy ang naiulat na nasaktan sa panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas noong Sabado ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Ito'y matapos na bombahin ng water cannon ang barko ng Pilipinas na maghahatid sana ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Gayunman, hindi na idinitali pa ni Anyo ang tinamong injury ng mga personnel ng Philippine Navy na agad ding ginamot. Nauna na ring nasugatan ang 4 na miyembro ng Philippine Navy nang bombahin ng water cannon ang barko ng Pilipinas noong March 5. Giit ng NSC, nakababahala na ang aksyong ginagawa ng China. Gayong isa lamang itong ordinaryong RORE mission ng Pilipinas. Tinuligsa ng Estados Unidos ang nangyaring pagbomba ng water cannon ng China sa Philippine supply ship sa isinagawang RORE mission nitong Sabado, March 23.
Sa isang pahayag, tiniyak ni US State Department spokesperson Matthew Miller ang commitment ng United States sa Mutual Defense Treaty o MDT nito sa Pilipinas. Iginit din ito na nakapagdudulot ng gulo sa rehiyon ang ginawang aksyon ng China dahil sa ipinakita nitong malinaw na pagsasawalang bahala sa international law. Muling iginiit ng China na handa nilang protektahan ang kanilang sovereign at maritime rights sa South China Sea. Ito ang tugon ng Defense Ministry ng China kasunod ng panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas. Muling nagbabala ang China sa Pilipinas na tigilan na ang anumang hakbang na makapagpapalala lamang sa tensyon sa rehiyon. Nauna nang tinawag ng Pilipinas na irresponsible at provocative ang ginawang pangbobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa ating RORE mission sa Ayungin Shoal. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pinakamagandang opsyon upang mapauwi sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves. Samantala, humingi naman umano ng political asylum si Teves matapos na maaresto. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Nakikipag-usap na ang pamahalaan ng Pilipinas sa Timor-Leste government para sa gagawing pagpapauwi sa dating congressman na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson, Assistant Secretary Mico Clavano. Pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan kung ano ang pinakamabisang paraan o option upang mabilis na mapauwi si Teves para harapin ang mga kasong murder na isinampa rito. Kabilang sa mga opsyon na ito ay extradition at deportation. Paliwanag ni Assistant Secretary Clavano, kapag extradition ay may katagalan ang magiging proseso nito. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yun na kailangan ipadala doon sa Timor-Leste, such as the warrant of arrest, yung investigation sheet dito sa Pilipinas. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala naman po siyang passport, wala na siyang valid passport. Although the timing will have to be dependent on the Timor-Leste government. Dagdag pa ng tagapagsalita, kapag nasa bansa na si Teves, ay maaaring idetine ito sa Camp Crame o sa detention facility ng National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na magkakaroon ng paglilitis ngayong araw. Paliwanag nito, magsusumite ng mga argumento ang legal team o mga abogado ng dating mambabatas para naman sa ibang option upang hindi mapauwi sa bansa si Teves. Kabilang na anya rito ang political asylum. Plano din ng legal team ni Teves na dalhin sa United Nations Commission on Human Rights ang kaso nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng determinasyon ang liderato ng Kamara na maisagawa ng matagumpay ang economic charter change. Ginawa ni Speaker Martin Romualdez ang pahayag matapos na maitala ang pagsuporta ng nasa 52% ng mga Pilipino sa Chacha batay sa data research firm Tangere. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Welcome sa liderato ng Kamara ang resulta ng survey ng data research firm Tangere kung saan 52% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sumailalim sa charter change ang Pilipinas. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, patunay ito sa kagustuhan ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng makabuluhang reforma. Ang survey result naman nagpapakita ng malawakang pagkilala ng mga kababayan sa pangailangan ng pagbabago at reforma, ayon kay Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe. Bunsod naman ito, iginiit ni Speaker Martin Romualdez ang determinasyong maisagawa ng matagumpay ang economic charter change. Anya, handa itong makipagtulungan sa lahat ng partido upang maabot ito. Sa Tangere survey na inilabas noong March 22, 14% ng mga Pilipino ang strongly agree sa proposed constitutional amendments. 38% ang somewhat agree,
13% naman ang somewhat disagree at 10% ang strongly disagree sa Chacha initiatives. Samantala, duda naman ang isang Makabayan Bloc lawmaker sa survey na ito. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, gumamit umano ng isang mobile-based application ang data research firm sa pagkuha ng tugon. Dagdag pa nito, questionable ang proseso ng pag-aproba ng Kamara sa Resolution of both Houses No. 7 o Economic Charter Change. Kaya abala rin anya ang mga pro-Chacha na lumikha ng ilusyong suportado ng bayan ang Chacha. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumaong na ngayong araw sa Pier 15 Eva Macapagal South Harbor sa Maynila ang Indian Coast Guard vessel na Samudra Pahederar para sa 3 araw na aktibidad kasama ng Philippine Coast Guard. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, anong mga aktibidad ang isasagawa nitong Indian Coast Guard dito sa Pilipinas? Ella, kasama sa mga aktibidad na isasagawa ay capability and demonstration on maritime environmental protection, training sa law enforcement, board and search operation at search and rescue. Bahagi rin ng kanilang isasagawang aktibidad bukas, Ella, ay ang paglilinis sa Dolomite Beach sa Maynila kung saan 80 PCG personnel at 40 Indian Coast Guard ang makikibahagi. 3 araw mananatili sa bansa ang Indian Coast Guard vessel na Samudra Pahederar na may kasanayan sa maritime environmental protection. Ang pagbisita sa bansa ng Indian Coast Guard ay bahagi ng Enhanced Maritime Cooperation ng Philippine Coast Guard at Indian Coast Guard, kung saan nakapaloob dito ang pagsasanay gaya ng people-to-people engagement at human resources development. Nilinaw ng PCG na walang kinalaman ang pagsasanay sa West Philippine Sea issue dahil puro humanitarian activities ang pakay ng pagbisita sa bansa ng ICG. Sa ngayon, inshore activities muna ang mga isasagawang training ng PCG at ICG. Pero ayon kay Commodore Algier Ricaprente, Deputy Chief ng Coast Guard Staff for International Affairs ng PCG, tinitignan nila na sa mga susunod na pagkakataon ay makapagsasagawa ng aktibidad sa labas ng territorial water ng bansa. 2019 pa, Ella, huling bumisita ang Indian ship sa Pilipinas. Sa Huwebes ng umaga, aalis sa bansa ang Indian Coast Guard vessel. Yan lang muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Bad news para sa mga motorista, magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas sa araw ng Martes, March 26. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 2 piso at 20 sentimos naman na dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, piso at 30 sentimos naman ang patong sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng langis ang pag-atake ng Ukraine sa ilang oil refineries ng Russia. Gayun din ang pagbabawas sa exportation ng langis ng Iraq at paghina ng inventaryo sa Amerika. Nakiisa ang iba't ibang sangay ng pamahalaan sa simultaneous nationwide earthquake drill na isinagawa kaninang 9:00 ng umaga. Sama-samang nag-duck, cover and hold ang mga empleyado ng DOST FIVOLTS. At pagkatapos ay maayos na lumabas ng kanilang building. May nakaabang na first aid station, communication area at nagsagawa ng assessment ang empleyado pagkatapos. Ang mga empleyado ng BFP naman ay nakasuot ng yellow safety helmet. Mayroon din silang incident command post kung saan nakasulat ang bilang ng mga tao sa building per floor. Ang DPWH employees naman ay nakasuot ng orange helmet at may daladalang backpack. Ang nationwide simultaneous earthquake drill ay isinasagawa 4 na beses sa isang taon bilang paghahanda sa lindol kagaya ng The Big One. Upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya at mamamasyal sa iba't ibang tourist destinations, dinagdagan pa ang bilang ng deployment ng mga pulis na magbabantay para sa long holiday.
Mula sa Kamkrame, alamin natin ang detalye kay Lea Ilagan live. Lea, ilan yung kabuang deployment ng PNP sa darating na long holiday at bakit ito tinagdagan? Mayroon bang namomonitor na banta sa seguridad ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Mula nga sa naunang 34,000 ng mga pulis na i-deploy, ginawa na itong 52,000 ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bagamat wala naman silang namomonitor na seryosong banta sa seguridad ng long holiday, minabuti na nilang dagdagan ang deployment ng mga pulis para masigurong hindi makakaporma ang mga nais na manamantala sa dagsa ng mga tao ngayong bakasyon. Kabilang sa dinagdagan ng puwersa ay ang mga terminal, kasama na ang bus terminal, airport, seaports at mga major thoroughfares. Ganon din ang iba pang places of convergence, mga tourist spot at iba pang lugar sa bansa, kasama ang mga resorts, parks, beaches at malls dahil sa inaasahang marami ang mamamasyal. Mayroon din mga police assistance desk. Aktibo din ang mga pulis sa pagpapatrolya lalo na sa mga subdivision upang masiguro naman na ligtas ang mga maiiwang mga tahanan laban sa mga akyat bahay gang. Sa deployment ng PNP Aga, mayroon din mga tourist police at K9 unit. May naka-standby ding halos 9,000 pulis na maaaring i-deploy kung kinakailangan. Ipinag-utos na rin ng PNP SOSYA sa mga security guards ang mahigpit na inspeksyon sa mga bagahe sa mga terminal. Ito'y upang hindi naman malusutan ng mga kontrabando at iba pang ipinagbabawal. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Muling ipatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Lakbay Alalay Program bilang paghahanda sa inaasahang bulto ng mga motoristang bibiyahe ngayon darating na long holiday. Layo nito na mabigyan ng assistance ang mga motorista at commuters sakaling magkaroon ng aberya sa kanilang mga biyahe. Kaugnay nito, inatasan na ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang lahat ng kanilang regional at district engineering offices na magsasagawa ng highway routine maintenance activities upang masiguro na maayos ang lahat ng mga pangunahing kalsada. Magdideploy rin ang ahensya ng mga motorist assistance team na nakaistasyon sa ilang bahagi ng national roads mula March 28 hanggang March 29 na mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa iba pang karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official website ng DPWH sa www.dpwh.gov.ph o i-follow ang kanilang official social media pages. Magsasagawa ng 24-hour road works ang Department of Public Works and Highways at isang telecommunication company sa darating na March 27 hanggang April 1. Partikular itong isasagawa sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito ang tamang panahon para tapusin ng mga contractor ang roadworks at iba pang road reblocking activities kung saan inaasahan na mas kakaunti ang mga motorista sa Metro Manila. Mag-uumpisa ang pagkukumpuni ng alas 11 ng gabi ng March 27 at matatapos ng alas 5 ng umaga ng April 1, araw ng Lunes. Kabilang sa mga maapektuhan ang ilang mga kalsada sa Quezon City, Pasay, Parañaque at Makati City. Inaabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Mahigit 1,000 special permit na ang na-issue ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility vehicle na bibiyahe ngayon long holiday. Ayon sa ahensya, handang-handa na ang mga terminal sa inaasahang bugso ng mga pasahero na magbabakasyon. Narito ang report ni JP Nunez. Inaasahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na long holiday simula March 28 hanggang March 31. Ayon sa ahensya, noon pang March 22, mayroon ng nasa higit 1,000 unit ng public utility vehicles ang naisyuhan na ng special permit. Bahagi ito ng paghahanda ng LTFRB upang tiyaking may masasakyan ang mga pasaherong magbabakasyon, pauwi ng probinsya at pabalik ng kanilang mga trabaho.
nakahanda po ang buong puwersa ng LTFRB sa buong bansa, maging dito po sa NCR at sa iba't ibang regions. Bukod sa special permit na hanggang March 31 lamang, mayroon pang mga piling PUV ang mai-issuehan ng special permit na may bisa hanggang April 14. Ayon naman sa LTFRB, inatasan na ang mga regional directors na magsagawa ng inspeksyon sa mga terminal. Layo nito na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga driver, konduktor at ang mga unit ng bus na kanilang ipapasada. Nagbigay ng direktiba si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na dapat po maging alerto lahat ng regional offices, lalo na po ang ating mga regional directors, na mag-inspect po ng mga terminal sa kanilang mga rehiyon. So mag-check po sa mga pampublikong sasakyan at kasama po dito ang random inspection po ng mga PUV, drug testing, and of course po mga enforcement activities. Samantala, nakatakdang mag-inspeksyon ang mga transport agency sa PITX ngayong araw. Inaasahang sa araw ng Huwebes ay dadagsa ang mga pasaherong uuwi sa mga probinsya. Sa ngayon, wala pa namang report ng mga biyahe na fully booked. Ang payo ng pamunuan ng PITX, mag-book na ng mas maaga sa mga bus company upang hindi maabala sa biyahe at maiwasan ang mga chance passenger. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang suspindido ang pagpapatupad ng expanded number coding sa Metro Manila simula sa March 28 at March 29. Sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, walang coding sa mga nabanggit na petsa dahil idineklara itong regular holiday, habang otomatiko namang suspindido ang number coding sa araw ng Sabado. Muli namang nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na planuhin ang pagbiyahe ngayong darating na long holiday upang makaiwas sa aberya. Nag-inspeksyon ngayong araw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga transport official upang masiguro ang kahandaan ng terminal sa inaasahang bulto ng mga pasaherong bibiyahe para sa long holiday. Sa pagtaya ng PITX, maaaring umabot sa nasa 200,000 mga biyahero ang dadagsa sa terminal para sa mahabang bakasyon. Mula sa PITX, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ang assessment ng DOTR sa kahandaan ng PITX para sa darating na long holiday? Ella, ayon nga kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ay nakahanda naman na itong Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero na bibiyahe patungong mga probinsya sa darating na long holiday. At kanina nga ay nakapag-inspeksyon dito ang kalihim kasama yung iba pang mga transport officials. Inaasahan ng DOTR na pwedeng umabot muli sa 200,000 ang pasahero na maitatala sa PITX sa loob lamang ng isang araw. Noong nakaraang Disyembre nang makapagtala ng nasa 200,000 passengers sa PITX na pinakamataas sa kasaysayan mula nang maitayo ang terminal. Ngayong Lunes, ilang araw bago ang long holiday, above average na ang bilang ng mga pasahero. Alas 11 kaninang umaga ay nasa higit 50,000 passengers na ang naitatala. Samantala mayroong nasa higit 70 police personnel ang nakadeploy sa PITX para sa long holiday. Nagsasagawa na rin ng random drug testing at sa ngayon ay wala pa namang nagpopositibo sa droga. Agaran ding mag-i-issue ng karagdagang special permit ang LTFRB kung kukulangin sa unit ng mga bus. Samantala kanina inanunsyo din ng MMDA na simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ay papayagan na muli ang mga provincial buses sa EDSA. At pagsapit naman ng Miyerkules, March 27, buong araw na silang pwedeng dumaan sa EDSA upang mapabilis ang turnaround time at agad na makabiyahe ang mga bus mula sa mga terminal. At Ella, sabi ng MMDA, nasa 2,000 mga traffic personnel yung kanilang ide-deploy para sa long holiday. At partikular na tututukan nila ay yung bahagi ng NLEX tsaka SLEX kung saan tumutukod talaga yung matinding traffic pagka ganitong
peak season. At sa ngayon dito sa PITX, no, bagamat above average na yung bilang ng mga pasahero na dumadating dito, medyo maluwag pa naman at mabilis pa nakakasakay yung mga pasahero. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Bukod sa PITX, sunod na ininspeksyon ng transportation officials ang paghahanda sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil pa rin sa inaasahang dagsa ng mga bibiyahe sa long holiday. Ayon sa Manila International Airport Authority, inaasahan na magsisimulang dumagsa ang mga pasahero pagsapit ng March 27. Mula sa NAIA Terminal 3, may report si Harleen Delgado live. Arlene, kumusta yung ginawang pag-inspeksyon ng DOTR dyan sa NAIA at ano ba yung kasalukuyang sitwasyon dyan? Aga, para nga kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maayos ang kondisyon ng paliparan at handa na para sa dagsa ng mga pasahero sa long holiday ngayong linggo. Ngayong umaga, nag-inspeksyon si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista at Manila International Airport Authority or MIAA General Manager Eric Ines sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Sa kanilang paglilibot, kinamusta ni Secretary Bautista ang mga pasahero at sinuri rin ito ang help desk, boarding gate, comfort rooms, charging stations at ilang concessionaires gaya ng mga food stall. Ayon kay Secretary Bautista, inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa Miyerkules, March 27 na posibleng umabot sa 150,000 na mga pasahero. Siniguro naman ito na araw-araw ang ginagawang pest control kasunod ng mga inireklamong surot at daga sa paliparan. Siguro nga yung surot at saka doon dapat hindi na natin pinag-uusapan yan lalo na sa public. Dahil nakakasira sa image ng ating bansa. You know? Kaya dito sa MIA, gagawin na lang natin yung tamang paglilinis, no? Tamang pest control, no? And siguraduhin natin na yung mga ipis na yan, yung mga daga ay mawala dito sa airport. Tiniyak din ng kalihim na hindi na mauulit yung mga malalaking aberya gaya ng nangyaring airspace shutdown noong nakaraang taon. Sa Hunyo aga, plano rin ng DOTR na maglagay ng OFW Lounge dito sa NAIA Terminal 3. At yan muna ang update mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Nagbigay ng ilang paalala ang Department of Tourism sa publiko para masiguro na magiging maayos ang pagbiyahe at bakasyon ng mga turista ngayong long holiday. Payo ng ahensya sa ating mga kababayan na naghahanap ng accommodation, tours at transportation, tangkilikin lamang ang mga DOT-accredited tourism enterprises. Sa pamamagitan nito, makasisiguro ang mga turista na lehitimo ang mga nasabing establishmento o tourist services dahil nangangahulugan ito na compliant sila sa mga standards na itinatakda ng DOT. Para sa kumpletong listahan ng accredited hotels, travel agencies at tour operators, maaaring bisitahin ang website na beta.tourism.gov.ph/accreditations. Maaari ring makipag-ugnayan sa Tourist Assistance Call Center ng DOT sa mga numerong 151-8687 o tumawag sa 0995-835-5155. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa mga naglipa ng scammer ngayong long holiday. May mga pekeng website na humihingi umano ng 3 hanggang 5,000 traveler's fee para sa registration ng e-travel o Electronic Travel Declaration System. Iginiit ni BI Commissioner Norman Tansinco na libre ang registration sa e-travel platform. Inimok din niya ang publiko na mag-register lamang sa official website ng pamahalaan na etravel.gov.ph. Maaaring tumawag sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center Hotline 1326 ang mga nabiktima ng scam. Ngayong long holiday, mas pinag-iingat ang lahat dahil sa ganitong pagkakataon, madalas lumabas ang mga mapagsamantala. Upang
masiguro ang kaligtasan ng mga turista, mahigpit na iniinspeksyon ng Philippine Coast Guard ang mga bangkang ginagamit sa island hopping tour sa isla ng Siargao. Sa mga larawang ibinahagi ng PCG, makikita na dumadaan sa masusing screening ang mga bangka bago payagan na makapaglayag. Nauna nang sinabi ng PCG na bukod sa pagbabantay sa mga pier, ilan din sa kanilang mga tauhan ang tututok sa pag-iinspeksyon sa mga barko at bangkang bibiyahe ngayong long holiday upang maabot ang target na zero maritime incident. Abiso po sa publiko, wala munang operasyon ang Pasig River Ferry ngayong linggo mula March 28 to 30, 2024, araw ng Huwebes, Biyernes at Sabado. Ito ay upang bigyang daan ang long holiday ng ating mga kababayan. Magbabalik operasyon ang ferry service sa April 1, 2024. Abiso naman sa mga consumer, pansamantalang sarado ang mga business centers ng Meralco simula sa darating na March 28 hanggang March 30 dahil sa long holiday. Gayunman, tiniyak na ang power distributor na may mga naka-standby pa rin silang mga personnel na mag-aasikaso sakaling mayroong concern ang mga customer sa mga nabanggit na petsa. Muli naman tiniyak na Meralco na magpapatuloy ang maayos na supply ng kuryente ngayong long holiday. Nagpaalala rin ito sa ating mga kababayan na magbabakasyon na siguruhing alisin sa saksakan ang lahat ng kanilang appliances at iwasan ang octopus connections upang maiwasan na pagmula ng sunog. Muling babalik ang normal na operasyon ng Meralco Business Center sa April 1, araw ng Lunes. Bunsod ng inaasahang bulto ng mga bibiyahe sa darating na long holiday, pinayuhan ng management ng North Luzon Expressway ang mga motorista na kung maaari ay bumiyahe ng mas maaga upang makaiwas sa abala na maaaring idulot ng matinding traffic. Mula sa Balintawak, North Luzon Expressway, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta yung traffic situation dyan sa NLEX at paano ba nila pinaghahandaan yung dagsa ng mga biyahero sa long holiday? Aga, magandang tanghali. Nasa 1,500 nga na mga NLEX patrol personnel ang kanilang i-deploy simula pa nitong 22 at hanggang April 1 at ito yung kanilang ginagawang paghahanda. At naranasan na rin nga yung pagsikip ng daloy ng trapiko dito na nagsisimula nga noong March 22 at hanggang kaninang umaga ay unti-unti na rin dumagsa ang maraming mga motorista. Patuloy na hiningi ng NLEX management mga motorista ang bumabiyahe sa North Luzon Expressway at Subic-Dark-Tarlac Expressway na planuhin ng bumiyahe ng mas maaga. Ito'y upang makaiwas sa posibleng pag-aantala dulot ng pagdagsa ng mga biyahero. Sa pagtaya ng NLEX management, inaasahan sa darating na Miyerkules, March 27, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ng March 28 ng Huwebes ay ang pagdagsa ng maglalakbay patungong Hilagang Luzon. Sa pagbalik naman na mga sasakyang patungong Maynila, ay inaasahang mas mataas ang trapiko mula alas 4 naman ng hapon hanggang alas 11 ng hapon ng March 30. At muli ay inaasahan pa rin itong maranasan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga ng March 31 hanggang alas 8 naman ng umaga din ng April 1. Samantala, sakali namang magkaroon ng aberya sa daan, ay may nakalaan naman ang motorist assistance ang NLEX management na Safe Trip Mo Sagot Ko program kung saan nakalaan na pre-towing na inumpisahan na nitong March 22 at 6 a.m. at kasunod nito ay hanggang March 27 hanggang April 1 ng 6 a.m. Para ito sa mga Class 1 vehicle lamang. Sa pagtaya ng NLEX management, inaasahang tataas ng 10% ang maglalakbay sa NLEX. Mula sa daily average nito na 300,000, ngayon ay aabot naman ito ng hanggang 350,000 o halos 400,000. Para naman makontrol at maiwasan ang mabigat na daloy ng mga sakyan, partikular sa mga toll plaza, magde-deploy ang NLEX management ng 1,500 nga na empleyado na pinakamarami dito ay mga patrol at marshal at teller. Bukod pa sa inaasahang heavy traffic,
ito sa Balintawak, Subic, Tarlac, northbound area. Hinay-hinay lang din ang biyahe dahil sa traffic congestion sa Micawayan northbound area. Dahil sa inaayos na kalsada, maaari namang mag-exit sa New Raymond northbound sa Barangay Pandayan sa Marilao, sa Micawayan para sa alternatibong ruta, eastern portion ng Marilao at Micawayan. Higit sa lahat, para huwag uminit ang ulo sa traffic sa toll plaza, baka bubuting mag-apply na o magpakabit na rin ng RFID sticker at loadan ito ng nasa 500 pesos para makaiwas sa traffic congestion. Samantala, sakali namang masira o ang kanilang sasakyan o magkabirya nga sa daan, maaari lamang tumawag sa NLEX hotline na 021-35000 na 24 hours na nag-ooperate. Aga sa kasalukuyan nga, kung mapapansin natin dito sa Balintawak Toll Plaza, ay dito ay cashless transaction na dahil kumbaga dito ay puro RFID na yung ginagamit dito sa pila, nasa 24 na toll lanes. Pero mayroon naman silang inilaan na cash lane. Ito yun sa mga magpapakabit lang ng RFID at magpapaload para hindi naman din sila magkaproblema. Pero may mga customer service area dito sa aking likuran na pwede namang silang magpunta at magpakabit ng RFID at magpa-load dito sa nasabing lugar. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Aga? Nestor, ay nabanggit mo kanina cashless yung magiging pila sa toll, ano? Pero meron pa rin silang mga nakareserbang toll para doon sa mga magbabayad ng cash. Ganun ba, Nestor? Tama, meron ditong 3 lanes lang para doon sa mga magbabayad ng cash. Kumbaga ay doon na rin yun sa mga, kasi may mga pila tayo na puro RFID nga, como yung mga kababayan natin, wala pa silang RFID, pwede naman silang pumunta doon sa mga itidalagang RFID cash transaction. Kumbaga, pwede silang magbayad doon kasabay na doon yung pagpapakabit ng RFID para nang sa ganon ay wala na silang, kumbaga, hindi na silang pumili sa cash at sa susunod ay ito na sa RFID dahil meron na silang load o RFID na ipinakabit sa kanilang mga sasakyan. Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Nakataas na sa Code White Alert ang Department of Health o DOH mula March 24 hanggang March 31 bilang paghahanda sa darating na long holiday. Inaasahan ang pagdagsa ng mga taong pupunta sa mga probinsya, pasyalan at iba pang mga lugar. Sa ilalim ng Code White Alert, naka-standby ang mga medical personnel para magbigay ng agarang lunas sa mga darating na pasyente sa mga ospital. Ayon sa ahensya, mataas ang mga naitatalang aksidente sa kalsada tuwing ganitong long holiday break na maraming tao ang nasa labas ng bahay. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling ligtas at malusog at huwag kalimutang uminom ng maraming tubig, umiwas sa matagal na exposure sa init at iba pang pag-iingat lalo na ngayong panahon ng tag-init. Inaasahan ng Department of Health o DOH na darating sa bansa ang halos 1 milyong bakuna para sa sakit na pertussis sa darating na buwan ng Hunyo o sa kalagitnaan ng taong ito. Sa isang panayam, ibinahagi ni Health Undersecretary Eric Tayag na umorder na ang Pilipinas ng 800,000 to 1 million doses ng nasabing bakuna. Sa kasalukuyan, bagamat mayroon pa aniyang natitirang supply ng gamot, maaari umanong gumamit muna ang mga naapektuhan ng sakit ng antibiotics pansamantala. Sa kapapasok lamang na balita, ipinatawag ngayong umaga ng Department of Foreign Affairs ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy upang iprotesta ang panibagong agresibong aksyon ng China laban sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na nangyari noong March 23. Para sa iba pang mga detalye, abangan ang kabuang ulat. Mamaya sa Ito Ang Balita. Aabot
Umabot sa nasa 600 mga police personnel ang nakatakdang i-deploy sa Baguio City. Dagdag pa ang nasa 400 force multipliers para magbigay seguridad sa darating na long holiday. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, marami na bang turista ang umaakyat ngayon dyan sa City of Pines? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon ay marami na rin ang mga turistang umakyat sa City of Pines para magbakasyon, pero asahan natin na mas marami pa ang aakyat na bisita sa darating na Huwebes. Simula noong Sabado, March 23, 2024 na i-deploy na ang nasa 633 police personnel ng Baguio City Police Office at mahigit 400 force multipliers mula sa iba't ibang volunteer groups at agencies. Madadagdagan din ang mga kawani ng BCPO na mga ngasiwa sa daloy ng trapiko sa mga lugar na karaniwang nakararanas ng traffic congestion. Palalakasin pa ang police visibility sa mga places of convergence, gaya ng tourist spot at bus terminals at iba pa kung saan may mga gagawing aktibidad sa darating na long holiday. Samantala, iginit naman ni Police Lieutenant Colonel Gambican na walang exemption sa mga turistang patungkol sa parking spaces. May allegation kasi umano na pinahihintulutan ang mga turista para sa pagpaparada sa ilang lugar na ipinagbabawal sa mga residente. Ngayong nalalapit na ang long holiday, nakahanda na ang Baguio City Police Office na magbantay para matiyak ang katahimikan at kapayapaan sa Baguio City. Aminado ang Baguio City Police Office na sa kanilang obserbasyon sa nakaraang summer vacation sa nagdaang taon, marami ang naitalang vehicular accident sa Baguio City. Kaya ngayong taon, pinaigting pa ng Baguio City Police Office ang deployment plan para dito. Paalala rin ng Baguio LGU sa mga bibisita sa Baguio na mag-ingat sa mga transient scammers na nag-o-offer ng matutuluyan sa lungsod dahil marami pa rin ang mga transient scammers at na-scam dito sa Baguio City. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Grace, kumusta ang temperatura ngayon dyan sa Baguio? Ella, sa ngayon ay nararanasin natin ang 17 to 25 degrees Celsius, kaya mainit na rin dito sa Baguio City, pero kung kumpara dyan sa lowland areas ay malamig pa rin dito sa Baguio City. Kaya naman yung ating mga bibisita sa Baguio ay magdala pa rin ng mga jacket para dahil malamig pa rin dito sa Baguio City, lalo na kung magna-night market sila dito sa City of Pines. Ella? Alright, maraming salamat, Grace Doctolero. Nakatakdang buksan na sa publiko ang nasa 3 palapag na Mega Health Center sa Cavite City. Inaasahan na kayang magserbisyong ng nasabing pasilidad sa nasa 100 pasyente kada araw. Narito ang report ni Benedict Samson. Matapos ang halos 2 taong konstruksyon, buo na ang 3 palapag na Cavite City Medcare Mega Health Center. Pinasinayanan na ng Department of Health o DOH katuwangan lokal na pamahalaan ng ribbon cutting ng Mega Health Center noong Biyernes, March 22. Mayroon itong 100 hospital beds capacity at nakahandang magbigay ng serbisyo sa mga bata, senior citizen at mga buntis. Sa isang pahayag, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na sa ganitong paraan, maaabot at mapalalakas ang universal healthcare system sa bansa. Nangako rin ang kagawaran na susuportahan nila ang pagdalagay ng kompletong kagamitan para sa naturang pasilidad. Bukod sa health facility, pinasinayanan din ang bagong ambulansya na magagamit ng ating mga kababayan. Matapos ang ribbon cutting, inaasahan na sa susunod na buwan ay bubuksan na ito sa publiko. Benedict Samson, UATV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inasuhan na ng terorismo ang 4 na suspect sa pag-atake sa Moscow, Russia. Ipinag-utos na ng korte na idetine ang mga ito habang nakabinbin ang pagdinig. Nahaharap naman ang mga ito sa habang buhay na pagkakakulong. Nasa 137 na mga tao ang nasawi sa pamamaril sa Crocus City Hall. Nakamamatay na pag-atake ito sa Russia simula taong 2000. Bagamat inako na ng Islamic State Group ang responsibilidad sa pag-atake, tila pinalilitaw ni Russian President Vladimir Putin na sangkot sa insidente ang Ukraine.
Nagpahayag ng suporta sina Meghan Markle at Prince Harry kina Prince William at Princess Kate Middleton kasunod ng cancer announcement ni Kate. Sa isang pahayag, hiniling ng royal couple na hayaang makapagpagaling si Kate ng tahimik at walang pagbusisi ng publiko. Huling nakita ng publiko ang Duke and Duchess of Sussex kasama sina Princess Kate at Prince William noong September 22 kasunod ng pagkamatay ni Queen Elizabeth. Biyernes, March 22 nang ihayag ng Princess of Wales ang kanyang cancer diagnosis kasunod ng major abdominal surgery noong January. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Nasagip sa Vientiane, Laos ang 16 na undernourished Asiatic black bears, pinakamalaking rescue ng isang conservation charity ngayong taon. Itinuturing na vulnerable ng IUCN Red List of Endangered Species ang ganitong cubs. Sa Asia, libu-libong mga hayop ang ginagawang pets at inaalagaan upang i-extract ang kanilang bile o apdo upang magamit sa traditional medicine. Batay sa wildlife conservation charity Free the Bears, natagpuan nilang ang 17 cubs sa isang bahay sa Laos noong nakalipas na linggo, subalit isa sa mga ito ang namatay na. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 3 na nagsasabi, "Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.